Kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero bukas, ipatutupad ng bagong fuel surcharge. May bagong terminal assignment din ng ilang airlines sa Ninoy Aquino International Airport. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, sa mga oras na ito ay hindi pa dagsa yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Kung makikita mo sa likod ko, hindi pa po pila yung mga check-in counter ng isang malaking airline dito na may domestic at international flight. Nakatulong sa pagbawas ng pila yung mga nakikita po ninyo sa inyong screen na self-check-in kiosk kung saan pwede ang pasahero na mismo ang mag-print ng kanilang boarding pass at bag tag. Pagkatapos niyan, pwede sila na rin ang mag-check-in ng kanilang bagahe doon po sa nakikita nyo sa inyong screen na self-bag drop area. Kung wala naman kayong check-in baggage at naka-online check-in na, pwede na kayong dire-diretso hanggang sa security screening at doon nyo na lang ipakita yung QR code. Sa ngayon, unti-unti nang nagdadatingan din yung mga pasahero. Sa labas kasi ng Terminal 3, may build-up ng traffic sa departure area. Sabi ng MIAA, Manila International Airport Authority, pumapalo na sa 150,000 kada araw. Ang average volume ng mga pasahero sa NAIA, 1.3 million ang inaasahan nilang bibiyahe rito ngayong Holy Week. Sabi ng MIAA, hindi pa naman ramdam sa NAIA ang epekto ng State of National Energy Emergency. Pero na lang sa pamasahe sa eroplano na simula bukas, magtataas na dahil sa fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 4. Tatalon na bukas sa level 8 ang fuel surcharge. Katumbas yan ng dagdag na hanggang 6,000 piso sa presyo ng ticket sa international flights. Depende sa layo ng destinasyon. May pagbabago naman sa mga terminal assignment ng mga airlines. Simula bukas, lilipat na ang Japan Airlines mula Terminal 1 papunta rito sa Terminal 3. Noong March 29, nilipat na rin ng AirAsia International Flights, yung kanilang mga international flights mula Terminal 3 papuntang Terminal 1. Mula naman Terminal 1, nilipat na rin dito sa Terminal 3 ang mga flights ng Shenzhen Airlines, Royal Brunei, Air China, Vietnam Airlines at China Eastern. Pinapayuhan po ang mga pasahero na i-verify muna ang inyong terminal assignment bago pumunta sa airport. Rafi, kung susumahin, mga 6 na airlines yung nalipat ngayon dito sa Terminal 3. So marami-rami po yun. Ito pong Terminal 3 ang nag-a-accommodate ng pinakamaraming pasahero sa 3 terminal dito sa Ninoy Aquino International Airport. Ang sabi ng MIAA, kung kayo po ay babiyahe, dapat 2 oras bago yung flight. Nandito na kayo sa airport. Pero ilang mga nakausap kong pasahero dito, para makasiguro 5, 6, 4 na oras bago yung kanilang flight, nandito na sila sa NAIA. Yan muna ang latest mula rito sa Terminal 3. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nagkasunog sa isang oil refinery sa Haifa, Israel. Huli kam ang pagbagsak sa oil refinery ng debris mula sa isang missile na nasa lag-umano ng Iron Dome ng Israel. Hindi pa malinaw kung galing sa Iran ang pag-atake o sa kaalyado nitong Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa mga responding bumbero, ang tinama ng debris ay isang gasoline storage tank. Walang naiulat na nasaktan. Ayon sa Israel Energy Ministry, hindi naman nasira ang mismong pasilidad at hindi apektado ang produksyon ng oil refinery. Makalipas ang mahigit 50 taon, magpapadala muli ang Amerika ng manned mission sa buwan. Sila ang 4 na astronauts ng Artemis II. Nasa final phase na sila ng paghahanda sa Florida sa Amerika para sa 10 araw na pagbisita sa buwan. Naka-pre-flight quarantine sila ngayon. Mahigit 2 taon ang kanilang training para sa moon mission. Nilinaw ng NASA na walang gagawing moon landing. Susubukan daw ng mission na ito na makapagtala ng bagong record sa pinakamalayong narating ng tao sa labas ng Earth. Matitesting din ang kapasidad at kakayahan ng life support system, navigation, communication at heat shield ng crew capsule. Bukas April 1 ang pinakamaagang target na malunsad ang moon mission ng Artemis II. Target din ng China na makapagsagawa ng manned mission sa buwan sa 2030. Mula noong 2007, nagkaroon na ang China ng orbital mission sa buwan at nagpadala roon ng soft landers at rovers. Noong 1972 pa, huling nakapagpadala ng tao sa buwan. Wow! Ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang lalaking 8 taong gulang matapos tamaan ng pampasabog sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, dumating sa lugar ang 2 lalaking magtiyuhin para kunin ang sahod bilang construction worker ng mas batang lalaki.
Tumang ginawang kausap nilang foreman dahil wala pa anya sa kanya ang sahod. Nagalit ang tiyuhin at nagpaputok ng shotgun. Umalis ang magtiyuhin at kalaunay bumalik sakay ng motor. Doon na raw nagbato ng pampasabog ang dalawa sabay takas. Nadamay ang batang lalaki ng kapitbahay na nakalitan nilang foreman. Patuloy pang tinutugis ang magtiyuhin. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ng foreman. Kaugnay pa rin sa sitwasyon sa mga pantalan sa bansa, kausapin natin si Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at salamat din po. Abo, kumusta po yung monitoring nyo sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa kumpara po last year? Sa ating pong tala, ang ating pong mga pasahero ay minomonitor natin ngayon, especially because medyo mataas yung produktong petrolyo, no? Ang inaasahan po natin nasa 1.70% increase yung ating mga pasahero. So we're expecting around 2.46 million passengers this 2026. That's a 1.70% increase compared to last year po na 2.41 million passengers. Kumusta naman po yung kaligtasan ng ating mga barko at kumusta yung karagatan ng kanilang biyahe? Wala naman pong mga possible disruptions? Sa ngayon po, good news, wala pa naman po tayo natatanggap na mga possible disruption. Bagamat we're monitoring po dahil sa ngayon po medyo maganda ang panahon, mainit naman po and wala pa naman mga weather disturbances. If meron naman po tayong mga nakaprepare na hot meals para sa mga pasahero. Paano nyo matitiyak na walang biglaang pagtataas ng presyo po sa pamasahe? Nako, when it comes to pamasahe po, ito po ay under shipping line, so under marina po. But then again, for the Philippine Ports Authority, what we can assure po the public ay wala po tayong pagtataas sa terminal fee. Yung po kasi yung binabayaran no, ng mga pasahero sa Philippine Ports Authority, yung terminal fee. Sa atin po, wala po tayong pagtataas. And in fairness po, meron din po tayo inilunsad na piso na lang po yung terminal fee para po sa mga truck na dumadaan sa pantala na may kargang agricultural products. So, ito po kabilang dito yung may dalang mais, bigas, and raw and unprocessed meat, pati po yung poultry products. Piso na lamang po from dating 200 to 600 pesos, piso na lang po ang kanilang babayarang terminal fee. Hanggang kailan po itong programang ito? Magtatagal po ito ng 6 months bilang tulong na rin po no, sa ating mga kababayan na nagtatravel po via port. Balikan ko lang po kasi sa mga bus terminal, may mga biglang nagtaas na walang authority. Wala naman po kayo na mamonitor at wala naman nagsusumbong po sa inyo pagdating sa mga barko. Sa ngayon po, honestly, may mga natatanggap po tayo ng mga report, no? But then again, sa marina po kasi when it comes to pamasahe sa shipping lines, and atin pong kino-coordinate din po ito sa marina dahil meron din po ilang mga shipping lines na nagtaas na rin po ng pamasahe. At may ilang shipping lines din daw po na nagbawas ng biyahe para makatipid daw sa langis. Meron din po ba kayong ganitong report? Sa ngayon po minomonitor natin kasi po ang PPA ay umaasa lang din po sa report no na ibibigay po ng marina sa atin. But then again, kanina po meron din pong natanggap tayong report na posible nga po na magbawas ng barko yung ilang mga shipping lines dahil din po dito sa produktong petrolyo no sa pagtaas po. At sa Batangas Port, may mga pasahero na nahirapan daw sa online registration assistance system. Ano po masasabi nyo rito? That's correct po. Meron po tayo kasing inilaunch o pinatupad last week yung online registration assistance system. Kasi for the longest time, wala pong organisadong sistema sa pagdating sa pagbili ng ticket. So, ang nangyayari po kasi, yung mga pasahero natin nag-aantay sa labas ng pantalan dahil po sa pila sa pagbili ng ticket. So ngayon po, tinatry natin na magkaroon ng sistema which is ito pong oras. Ito pong online reservation assistance system para po itong nagbubook din kayo no, ng flight nyo. So isa-scan na lang po itong QR code and then magre-register po. From there, you can choose na kung saan po kayong port pupunta at kung anong oras nyo po gusto magbiyahe. So, ang mangyayari po dito, pagpasok sa pantalan, ipapakita na lamang po yung oras pass o kumbaga ang equivalent ay boarding pass sa mga airline.
And pagkatapos po, pwede na kayong dumiretso na sa bilihan ng ticket and naka-reserve na po yung ticket sa inyo. So of course, this is a new system. So meron po talagang ilang mga changes of course sa ating mga pasahero at pinapakilala po natin itong bagong sistema. But we're expecting po na hopefully makakatulong to dahil maganda po yung layunin ng system para hindi na po magkaroon ng siksikan sa pagbili ng ticket and wala na pong maubusan ng ticket dahil naka-reserve na po. Eventually, masasanay din siguro sila. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang hapon. Si PTA spokesperson Eunice Samonte. Bukas na sa mga motorista ang bahagi ng Central Luzon Link Expressway na mula Aliaga hanggang Cabanatuan sa Nueva Ecija. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, pinatinayaan at inspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Aliaga-Cabanatuan section ng Central Luzon Link Expressway Project sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Ang 9.5 kilometer segment ng expressway ay bahagi ng mas malawak na 29.2 kilometer road link na nagdurugtong ng Tarlac exit ng Tiplex at Cabanatuan City. Ayon sa Pangulo, 20 minuto na lang ang biyahe sa halip na 1.5 hours na dating biyahe mula Tarlac exit papuntang Cabanatuan gamit ang MacArthur Highway. Malaking bagay daw sa kasalukuyang panahon ang pagbawas ng oras ng biyahe dahil bawas din ang konsumo ng fuel. Mababawasan din daw ang transport cost ng bigas mula Nueva Ecija na isang major producer ng palay sa bansa. Narito ang pahayag ng Pangulo. Basta't bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck ay hindi tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. Rafi, ayon sa DPWH, kumpleto na ang Phase 1 ng nasabing proyekto at ang susunod naman ang Phase 2 na segment na papuntang San Jose City. Umabot daw sa 10 billion pesos na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Phase 1 ng proyekto. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, na-delay ang bahagi o yung huling 4 na kilometro ng proyekto sa Phase 1 dahil sa pandemic. Ang vision daw talaga ay ng nasabing proyekto ay ang Western to Eastern Luzon Connection. Ibig sabihin, Zambales hanggang San Jose, Nueva Ecija ang kalsada para mapabilis ang access mula sa western part papunta sa eastern part ng Luzon para ma-develop din ang Pacific side ng Luzon. No? Libre ang paggamit ng SILEX sa ngayon habang naghahanap pa ang DPWH ng contractor para mag-maintain at mag-operate nitong nasabing bagong bukas na kalsada. Ikinakasa pa ang feasibility study naman para sa Cabanatuan to San Jose Link na siyang bahagi ng Phase 2 sa eastern coast ng Luzon. Samantala, nag-issue na nga raw ang LTFRB ng 1,300 special bus permit para madagdagan ng mga bus papuntang probinsya ngayong Holy Week. Panawagan ng DOTR sa mga pasahero, planuhin ng mabuti ang biyahe para hindi na maging chance passenger at mantala ang pag-uwi sa probinsya. Total, meron naman daw ngayong online booking sa mga bus company. At yan ang latest mula rito sa Tarlac. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Nanghihinayang ang Vatican sa ginawang pagpigil ng Israeli ambassador sa Latin Patriarch of Jerusalem na makapasok sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Pinigilan ng Israeli Police si Cardinal Pierbattista Pizzaballa at ang kanyang kasama na pumasok sa simbahan nitong Palm Sunday. Idinahilan ang paghihigpit ng seguridad sa Jerusalem sa gitna ng pakikipaggiyera sa Iran. Tinanggihan na raw ng pulisya ang hiling para sa Palm Sunday exemption. Sarado rin ang iba pang itinuturing na banal na lugar sa Jerusalem na dinarayo noon ng mga Kristiyano, Muslim at Hudyo. Ngayong taon, hindi sila makapagpagunita ng Ramadan, Passover at Easter dahil sa giyera. Kinundin na naman ng ilang bansa sa Europa at Middle East ang pangaharang ng Israel. Inanunsyo naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na may full and immediate access na si Cardinal Pizzaballa sa simbahan. Kapuso actress Kylie Padilla is ready for some action. Para yan sa pagbibidahan niyang action drama series na Task Force Firewall. Yan ang pasilip sa intense training ni Kylie para sa role niyang si Isa. Truly amazing ang bilis at skills ni Kylie sa paggamit ng iba't ibang armas. Abangan ang Task Force Firewall sa GMA.
Wala pa mang pagtaas ngayon, nakamba ang pagmahal ng ilang pangunahing produkto ayon sa Department of Trade and Industry. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Actually, Rafi, nag-ikot nga ng dalawang malalaking grocery chains si DTI Secretary Cristina Roque para ipakita yan. Ipakita sa publiko na wala pang pagtaas sa presyo ng basic commodities and prime or basic necessities and prime commodities. Ito yung nasa 205 products na canned goods, processed milk, coffee, instant noodles, asin, detergent soap, bottled water at condiments na binabantayan ang presyo ng DTI. Ilang ulit iginiit ni Roque na walang pagtaas sa presyo at stable ang supply ng mga ito. Batay na rin daw sa pakikipagpulong niya sa mga manufacturers. Ang isa sa binisitang grocery ni Roque ay mas mababa pa ang ilang produkto kumpara sa suggested retail price. Ang presyong ito dapat sinusunod hindi lang sa Metro Manila kundi sa probinsya kung saan ramdam na ang epekto ng transportation at logistics cost ng mga grocery items. Ang mahalaga raw sa ngayon, sabi na rin ni Roque, bago mamili, i-check ang listahan ng mga basic necessities at prime commodities. Ito ay nakapaskil sa mga grocery store at nakapost din sa DTI website at sa kanilang social media page. Pero sabi ni Roque, hanggang April 15 lang ang pagtitiyak na ito. Posible na sa April 16, may mga produkto nang magkaroon ng price adjustment. Hindi pa lang niya masabi kung ano ang mga ito. Ganun pa man, may mga manufacturer din naman daw na nagsabing sa buwan ng Mayo pa sila magpapatupad ng price adjustment. Sabi ni Roque, aabisuhan nila ang publiko kung meron ng pagtaas ng presyo. So, stable daw so far ang presyo, maging ang supply ng pagkain, kaya walang dahilan para mag-panic at mag-panic buying. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Yan po ang mainit na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Yummy!